Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, hawak na, nako, binulgar na ni Senator Marcoleta. Ayan mga kababayan, kailangan malaman to ng taong bayan. Patungkol po riyan mga ka-review natin ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, sadyang tila totoo talagang kasabihan. Walang lihim talaga ang hindi mabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng Marcos administration tungkol sa nakakagulat na di umano'y bilyong-bilyong perang binulsa para sa flood control project na sa hanggang ngayon ay hindi pa naririsolba at patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta hindi na nakapagpigil pa at tila sinampal ng katotohanan ang spokesperson ng Malacanang na walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Sinabi dito ng Pangulo. Siniwalat sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta may hawak di umanong USB na galing pa mismo sa Pangulo at saksi pa umano si Sandro Marcos dito. Yari. Na dito'y nabuking at nabisto ang mag-ama sa publiko na tila gumapang na di umano sa senador at tila kinausap niya pala umano si Senator Dante Marcoleta para lang tila palabasin sa mata ng publiko na suportado niya ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta na siyang chairman at nangunguna sa pag-iimbestiga tungkol sa kontrobersyal na flood control project ng Marcos administration na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa naririsolba at patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Sa isang panayam, hayagang sinabi ni Rodante Marcoleta na kinausap na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at may ibinigay pa itong ebidensya na makakatulong di umano sa pag-iimbestiga nito sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Narito ang full video. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung video, no? Ito, tawa ko ng tawa dito sa post niya, no? Itong naging comment po ni Attorney Rowena Guanzon, yan mga kababayan. Ayan, si Attorney Rowena Guanzon. Basahin ko po sa inyo mga ka-review natin. Sabi po dito, galit na galit si BBM sa flood control projects na siya din ang pumirma. At ibinida pa niya noong SONA 2024. Oo nga ay. Parang, di ba? Parang inuuto lang tayo, niloloko lang tayo, binubudol lang tayo. Biruin mo, galit na galit siya pero siya rin naman ang pumirma sa mga proyektong ito. Mga kababayan, kahit anong sabihin pa ni President Bongbong Marcos Jr., itong flood control projects na ito ay hindi po kaya nga sila tinawag na executive branch ng government. Hindi po ito ma-i-execute mga kababayan. Hindi po ito magiging proyekto kung hindi po pumirma si President Bongbong Marcos Jr. Kaya wag tayong wag tayong magpalinlang sa kanilang mga ginagawang smoke screen kung baga, di ba? Kasi kahit anong gawin pa natin or nila, hindi na po nila malulokong Pilipino. Paano naging project yan? Paano nagkaroon ng budget yan? Diba? Dahil pinirmahan nyo. Kaya babalik rin sa inyo yung sisi ng taong bayan. Diba? Sabi nga po dito, Attorney Rowena Guanzon, yun ang tawag, damage control. Ayan mga kababayan. Bukol King at the best actor, kaming mahirap lang ang magdurusa sa mga nangyayari. Correct po. No? Galit-galitan lang yan para hindi halata
gagawin pang tanga ang mga tao. Yan yung sinasabi ko kanina, ginagawa tayong tanga, ginagawa tayong loko-loko, niloloko tayo eh. Ha? Ay nako po. Kang nanyo, sabi dito, kanino ba siya nagagalit? Puro siya press release, bangag siya, buti si Kung Leveste, hindi nagagalit, may napakulong, hindi, oo nga ano, ay hindi niya nalalaan ng galit. Sana galit ang mga magsasaka, parang artista kung maka-arte, sorry mga mabubudol tayo ng bangag na to. Correct. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag po tayong magpabudol. Di ba? Talas na po natin babasahin na comment tapos i-play na po natin yung video. Sabi po, mastermind nung nabuking, hugas kamay. Totoo. Totoo. Correct. No? Yan naman talaga ang pag nabuking, hugas kamay. Di ba? At ilang beses na po nating napatunayan na pag nabubuking po sila, hugas kamay. Di ba? Doon nga sa KOJC, di ba? O sinabi nila, no hand daw sila, no hand. Wala silang ginawa doon sa KOJC, di ba? Si Tory lang ang may kagagawan noon, hindi pinag-utos ng Pangulo. Huwag tayong maglukuhan dito, ikaw po ang ang tawag diyan. May tawag diyan eh. Teka lang nandito na sa dila ko, hindi ko lang maano. Chief of teka lang, hindi. At anyway, mga kalibin natin, i-play muna natin to tapos pag naalala ko mamaya sasabihin ko sa inyo. At nakakagulat na revelasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Dante Marcoleta tungkol sa USB ni Marcos Jr. na ngayon hawak ng senador na siyang umani naman ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Narito't panoorin natin ang full video. Mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen eh. Nagpatawag na? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nyo na para bagang sa kanyang statement ay para bagang pinuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-uutos ng Pangulo. So yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Isa kang nagbigay sa akin ng ng USB. O para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay na Nelson. Pero teka lang sana, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen eh. Nagpatawag na? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nag-kausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon. At sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay. Mukhang alanganin yata yung pagkakasabi na sana magtagumpay ka. Parang alanganin yata yung pag si President Bongbong. Na-imagine nyo, sasabihin ni President Bongbong Marcos Jr. kay Senator Marcoleta, sana magtagumpay ka. Paano kung ang investigasyon nito ay mag-lead, no? At ikaw po ang ituro, Mr. President. Okay lang ba na magtagumpay si Senator Rodante Marcoleta? Tagumpay. Ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi noon na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-uutos ng Pangulo. So yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, Tapos namin nag-uusap. May dumating na isang bisita. Naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, no?
Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo. Ay, yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Wala na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito kako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Aba, mga kababayan, sino kaya yung taong yon na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta? Aba, kung yan po ay recommended ni Senator Rodante Marcoleta, aba, dapat po nating malaman yan at suportahan din, mga kababayan. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi, ano? Alam mo bakit kako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi kako, nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report, inadapt ng plenary, at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon, either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Ako seryoso ako eh. Ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Baka pa wala sa pag-review ng JBC. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso, siya nga nagbigay sa akin ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong ilang mga detalye na pwede mong dapitin. Mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi nila nakuha yung bagay na Nelson. Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Ito mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa inyo. Sabihin nila, hindi naman sasabi ng totoo sigong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yun. Mas mabuti ba yung ganito? Na kaagapan nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, magtatagumpay ang taong bayan. Hindi ba para sa taong bayan ito? Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung investigator. Committee ko ito eh. Mandate nyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala ko bakit ang problema doon. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang Kaya ang tanong... Hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Pero para lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Pagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po narinig din ni Auntie Claire. Huwag na po kayong kumontra. Alam din pala. Saan? Tuloy ang ating So yan mga kababayan, etong balitang ito, galing po kay Karen Davila mga kababayan. Ayan si Ma'am Karen Davila. Sabi niya po dito, ito muna, sabi po hinggil sa kurakot shaming. Ito po yung pamamahiya natin lahat, 'di ba? Sa mga nangungurap sa ating bansa, 'di ba? Dapat lang. Sabi po dito, kurakot shaming, it's high time. Sa ibang bansa ang nagnanakaw sa gobyerno nakukulong o naghaharaki
Kiri. Sa Pilipinas, kinaiinggitan na tama na. Sa ibang bansa, pinakukulong. Pero sa Pilipinas, kinaiinggitan yung mga magnanakaw. Bakit? Bakit mga kababayan? Sige nga, kayo nga magano. Pero pa sa akin, kinaiinggitan po sila kasi wala namang nakukulong eh. Diba? Yun nga lang, district engineer, mga kababayan, na nanuhol doon sa Batangas. Batangas ba yun? Nakalaya. Nagpiyansa po ng 60,000 mga kababayan. Magkano ang kanilang nakukurakot? Bilyones. 60,000 lang. Bilyones yung makukuha nila. Sige na. Bahala nang mahuli tayo. 60,000 lang naman yan eh. Diba? Sino ang hindi maiinggit dyan? Sino ang hindi maiinggit dyan samantalang yung mga ordinaryong Pilipino nagpapakahirap, dugo at pawis ang puhunan? Samantalang sila, wala. Mahuli man sila, 60,000 lang yung yung piyansa ng bribery. Di sino ang, kahit ilang ulit pa silang mahuli dyan, mga kababayan, biruin nyo. Sa bilyon pa lang, ilang 60,000 na yan. Paulit-ulit lang nilang gagawing magpapiyansa ng 60,000. Dapat siguro walang piyansa. Non-bailable po ang panunuhol at pangbangungurakot sa ating bansa, sa kaban ng bayan. Diba? Nakakapanggigil lang mga karibin natin. Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.